Tapos may tumatawa. Narito ang pag-uusap, at sinabi niya, ang Red Slaughterer ay talagang tama sa oras na ito. Isang karangalan na makilala ang kilalang pantas, si Hyowan ng Wudang Set. Ang nagsasalita ay pinangalan ng Gabo, kilala bilang Heavenly Sword. Matapos makita ang dalawang alamat na ito, may iniisip si Hyowan sa kanyang isipan, maging ang Heavenly Sword ay narito. Sila yung mga taong mahihirapan akong ipaglaban. Paano nagtipon-tipon ang mga sikat na martial artist na ito sa napakaikling panahon? Sinabi ni Gako, bagamat ayaw kong sumang-ayon sa pulang patayan, hindi karapat-dapat para sa mga Wudang sects na magbanta sa iba dahil lang nauna ka rito. Tanong ni Hyowan, sinasabi mo bang gagawin mong kaaway mo ang Wudang sect? Sumagot si Gakbuo, sinasabi ko lang na lahat ay dapat magkaroon ng pantay na pagkakataon, habang maaaring natuklasan ito ng Wudang sect. Bawat isang tao dito ay may karapatang pumasok sa Sword Graveyard, lahat. Hindi ka ba sumasang-ayon? Sabi ng isa sa mga martial artist, tama siya. Sino ang mag-aakala na ang Wudang sect ay magiging ganito kagahaman? Ang isa pa ay sumigaw na kailangan muna nilang itaboy ang sakam na Wudang sect, na sinang-ayunan din ng iba na si Hyowan ay maaaring manahimik lamang habang nakikinig sa kanilang mga protesta. Isang malakas na aura ang pinakawalan ni Hyosan at sinabing, huwag mong sabihing hindi ko kayo binalaan, ang mga magtatangkang pumasok sa Sword Graveyard ay kailangang harapin ang Sword of the Wudang sect. Hinubad ni Gako ang kanyang dakilang espada at sinabing, bueno, nakakatakot iyon. Gayunpaman, kung takot lang ang mayroon tayo, hindi sana tayo nakarating dito. Tumingin si Hyosan sa likod at may natitira na lang na disciple hanggang sa makapasok silang lahat sa Sword Graveyard. Pagkatapos mo yon at ang iba pang mga disipolo ay tumalon pabalik. Itinanam niya ang kanyang sword ng aura at pagkatapos ay hiniwa ang lupa upang lumikha ng usok at itinago ang kanyang sarili. Pagkatapos nito, tumalon siya patungo sa butas, patungo sa Sword Graveyard. Pagkatapos ang buong pangkat ng martial artist ay nabaliw at sumigaw sa kanya, hindi natin dapat hayaang sakupin nila ang Sword Graveyard. Ngunit walang gustong maunang pumasok ang isa, at ang resulta ay nag-aaway sila sa isa't isa. Si Gakbuo lang ang madaling lumipad sa kanila. Pagkatapos ay nagkita ang dalawang malalakas na martial artist sa pasukan. Nagtanong si Gakbuo, sasaktan mo ba ako? Sagot ng pulang patayan, hindi na natin kailangang sayangin ang ating lakas dito. Pagkatapos ay pareho silang tumalon pababa sa Sword Graveyard. Nagkagulo ang buong lugar. Ang tunog ng pag-aagawan ng mga espada at ang dugong dam-anak sa buong lugar. Tanging ang salitang patayan ang narinig sa buong lugar. Pagkatapos ay lumitaw ang alamat at nagtanong, paano nagtipon ang napakaraming tao dito? Ang alamat na iyon ay walang iba kundi si Chung Mayong. Sinabi sa kanya ni Baekchun na siya ang dahilan ng lahat ng ito. Sumagot si Chung Mayong, paano ko malalaman na magkakaroon ng ganito karaming tao na magtitipon dito? Itinutok ni Chung Mayong ang kanyang espada sa kanila at sinabing, sirain mo sila. Papasok na rin kami. Hinugot din ng ibang mga disipolo ang kanilang mga espada. Sabi ni Bakhan, damn it. Sige, lahat, humanda kayo. Anumang pagkakamali ay maaaring nakamamatay. Pagkatapos ay ginagawa ni Chung Mayong ang kanyang sword stance at sumigaw, kayong lahat, huwag kayong hamarang sa akin. Binalaan kita. Pagkatapos silang lahat ay sumugod patungo sa kaguluhan na iyon upang lumaban at pumasok sa Sword Graveyard. Tumatakbo ang martial artist patungo sa gate para pumasok sa Sword Graveyard, para tumakbo at habulin ang Wudang sect na wala na. Sumisigaw sila na gusto nilang mapabuti ng elixir ang kanilang panloob na enerhiya, ngunit napansin nila na may paparating na napakabilis. Si Chung Mayong ang bumugbog sa mga humahadlang sa kanya. Sinabi niya sa kanila na magwala, dahil sila ay maliliit na fries lamang. Ang mga nasa landas ng lasing na ito ay binugbog at itinapon. Nagsisimula ng magtanong ang iba pang martial artist, then the Mount Hua sect disciples ay tumakbo patungo sa gate, na pinangunahan ni Chung Mayong. Siyempre, ang mga nasa kanyang paraan ay napupunta sa isang mahirap na kalagayan. Sigaw ni Chung Mayong, kung maglakas loob kang hawakan ang pag-aari ko, patay na karne ka. Pero biglang may isang random na martial artist na biglang umatake sa Baekchun patagilid, na kaya niyang harangan. Pagkatapos ay nagpakawala siya ng counterattack sa pamamagitan ng paghampas ng sword handle sa leeg ng martial artist na si Yunjong, na nanunood sa buong senaryo,
ay nagsimulang makaramdam ng pagkabalisa sa kanyang isipan. Nagsisimula na kaming atakihin mula sa likuran. Nagsisimula na kaming pansinin ng mga nalulula sa biglaang pagsingil ni Chung Mayong. Ngayon, ito ang tunay na larangan ng digmaan. Kakaiba talaga ito. Hindi maihahambing dito ang mga tunggalian. Hindi masama ang pakiramdam ngayon dahil si Chung Mayong ang nangunguna sa frontline. Ang lugar na ito ay isa ng magulong impyerno kung saan ang mga tao ay nagpapatayan, kaliwat kanan. Kailangan kong manatili sa aking mga daliri habang tumatakbo sila. Si Chung Mayong ang nangangasiwa sa tarangkahan. Sigaw niya, kita ko. Ang pasukan ng libingan. Ang lahat ay pumunta at tumalon sa loob. Ngunit bago sila makalundag, may biglang sumigaw ng napakalakas kaya sinigawan niya si Chung Mayong na tinatawag ang Mount Hua Divine Dragon, isang masamang bastard. Huminto ang lahat ng mga disipulo ng Mount Hua at tumingin sa likuran upang makita ang taong sumisigaw. Ang lalaking iyon ay ang pinuno ng sangay ng sektang pulubi na si Hong Daeguang. Sigaw ni Daeguang, dahil ang dami mo nang kinuha sa amin, dapat isama mo man lang kami, ikaw na tulisan. Nakatingin sa kanya si Chung Mayong, namumura lang siya sa kanyang isipan, nagtatanong kung seryoso ba ang lalaking ito sa kanyang sinasabi. Sinalakay din si Hong Daeguang ng iba pang martial artists, na sinaktan niya gamit ang kanyang sibat sa kanyang isip, mga darn bastards. Kinalimutan na nila tayo, ha? Mukha ba tayong biro sa kanila? Ngunit sa pagtingin sa kinatatayuan ni Chung Mayong, ang Daeguang ay nagsimulang magtanong, paanong nalampasan ng mga masasamang bastos ng Mount Hua ang napakaraming tao. Sigaw niya sa mga kapwa pulubi. Darn beggars, pumunta at magbukas ng daan para sa akin. Sabi ng isa sa mga pulubi na humihingal at naghahabol ng hininga pero masyado kaming naubos ng lakas para lang makarating dito. Hindi na yata tayo matutuloy. Imbes na manatili dito, I think we should retreat. Galit na sumagot si Hong Daeguang, ano ang ibig mong sabihin? Retreat. Seryoso ka ba? Nasa harap ng ating mga mata ang espada ng libingan. Pagkatapos ay napansin ni Hong Daeguang at ng iba pang martial artist na may paparating na napakabilis, at isang biglaang pagsabog ang nangyari sa lugar na iyon mula sa isang atake. Nagulat ang bawat martial artist sa pagsabog. Si Chung Mayong talaga ang bumalik para sunduin sila. Sinabi ni Chung Mayong, ano ang ginagawa mo? Gumalaw ka na lang. Wala nang mapupulot doon. Kaya pumunta ka na dito. Sumagot si Hong Daeguang. Sige. Teka, darating tayong lahat, pero teka. Masyadong pagod ang iba pang mga lalaki. Kailangan kong isama silang lahat, pero mahihirapan tayong abutin ang bilis mo sa estado natin ngayon. Naiinis siya sa pulubi na ito na nagdudulot lang ng gulo sa kanya, pero wala siyang choice, kaya tumalon siya, papunta sa kinalalagyan ng mga pulubi na ito para iligtas sila. Napatulala ang pulubi sa kung gaano kataas ang kayang tumalon ni Chung Mayong, at hinawakan ni Chung Mayong itong pulubi at itinapon sa pasukan. Sumisigaw ang pulubi dahil bigla siyang natapon. Sinigawan ni Daeguang si Chung Mayong, tinanong siya, bakit niya siya itinapon? Ang pulubi ay patuloy na sumisigaw habang siya ay nasa himpapawid, at iyon ay isang perpektong 3 puntos dahil nagawa niyang mabaril ang mga ito ng perpekto sa pasukan. Ang iba pang pulubi ay sinunggaban din ni Chung Mayong at itinapon sa pasukan, kasama ang kanilang branch leader na si Hong Daeguang. Pagpasok pa lang ng lahat sa entrance ng tipong graveyard ay nag-iisip si Chung Mayong, sa tingin ko lahat ng maaaring maging kapaki-pakinabang ay pumasok na. Ang natitira ay maliliit na fries, sino lang ang makakahadlang sa atin, ha? Kung maghintay pa ako ng kaunti, mas mabuting tulong ang darating, ngunit hindi ito magiging matalino. Hindi lamang mayroong malaking bakanteng espasyo sa gitna ng kagubatan, ngunit mayroon din itong lupa na may pulang kulay dito. Para itong arena kung saan maraming tao ang nakipaglaban. Ngunit hindi iyon ang mahalaga, bagaman. Kaya tumalon si Chung Mayong, ginagawa ang mga ulo ng lumalaban na martial artist bilang kanyang landas para madaling makatakas sa karamihan. Sa sandaling maabot niya ang pasukan, hinubad niya ang kanyang sword at itinutok ang lahat ng martial artist. Sabi niya, wala nang imbitasyon na natitira. So see you next time after that, lahat ng martial art. Makatingin lang kay Chung Mayong, na naka-backflip patungo sa entrance. Pinalakas niya ang kanyang sarili sa hangin upang mabilis na bumaba sa pasukan at hinihiwa ang lahat upang isara ang pasukan.
Ang natitirang mga martial artists sa itaas ay nataranta nang bumagsak ang pasukan. Ngayon si Chung Mayong ay malayang nahuhulog sa malalim na pasukan patungo sa Sword Graveyard at handang hanapin ang elixir sa ilalim ng pasukan ng manghuhuli ng balyina ng Assassin's Trio. Ang panganay na si Brother Shadowless Wailer ay nagsabi, "Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin para sa iyo na pumasok dito libingan ng espada? Ibig sabihin, karibal ka na ngayon ng trio na assassin sa Wailang." Ang Shadowless Wailer ay tumawa at sinabi, "Ang mga reinforcement na maaaring makatulong sa iyo ay malamang na nasa labas, ngunit ang mga bagay ay naiiba dito. Patayin man namin kayong lahat, walang makakaalam." Tinanong ni Yunjong si Baekchun Sr., "Ano ang dapat nating gawin?" "Hindi ko akalain na nakikinig siya sa amin. Lahat." Sinabi sa kanya ni Baekchun na sumuko na rin siya sa pakikipag-usap sa kanya, at hindi niya naisip na tahimik pa silang makakalakad habang ang mga assassin na ito ay humaharang sa kanilang daan. Habang ang mga assassin na ito ay kilalang-kilala sa Henan, wala silang ibang pagpipilian kundi ang talunin, para makapag-move on na sila. Kaya't hinugot niya ang kanyang espada at itinuro ang kalaban, sinabihan ang nakababatang mga disipolo na maghanda. Ngunit isang biglaang pagsabog ang nangyayari kapag may nahulog sa itaas ng pasukan. Si Chung Mayong ang ganap na nakarating sa isa sa mga assassin na nagpawalang malay sa kawawang lalaki. Pinandilatan ni Chung Mayong ang mga assassin at nagtanong, "Who the hell are these guys?" Ang Shadowless Wailer ay pinagpapawisan dahil sa kanyang biglaang hitsura. Natahimik siya dahil iyon ang mga salitang gusto niyang sabihin. Gusto niyang itanong, sino ang nagpawalang malay sa kanyang kapatid? Sabi ni Chung Mayong, "Well, wala akong pakialam sa identity nila. Talunin muna natin ang shit sa kanila." Pagkatapos ay bigla niyang sinipa ang mukha ng Shadowless Wailer, at ito ay direktang epekto. Ang bastos na ito ay hindi nagdadalawang isip kapag nambugbog ang isang tao mula sa sipa na iyon. Ang pinakamatandang assassin ay itinapon at naipit sa dingding. Nagdulot iyon ng malaking pagsabog. Lahat sila ay walang masabi sa pambubugbog na iyon. Nagtanong si Chung Mayong, "Sino ang sinabi mo sa mga taong ito?" Sinabi sa kanya ni Baekchun na sila ang tumataghoy na assassin trio sa loob ng Henan. Mas nakakatakot daw sila kaysa sa tigre, at least sila daw. Laking gulat ng natitira sa trio ng assassins na ang kanyang kapatid ay isang binaril lamang ng batang alagad. Isa itong isang panig na pagkatalo. Ang kawawang assassin ay nasa lupa. Pakiramdam niya ay tinamaan siya ng St. Thomas Punch. Sinabi ni Chung Mayong, "Ano ang ibig mong sabihin? Trio ng assassins. Mas katulad sila ng assassination target. Saan nanggaling ang gayong mga mahina?" Sinabi sa kanya ni Baekchun na hindi sila mahina at medyo kilalang-kilala sila. Walang masabi si Baekchun, at gustong tanungin ang lokong ito kung gaano kataas ang kanyang mga pamantayan. Nais niyang sabihin na ang taong ito ay tunay na isang halimaw upang makatulog kaagad ang isang kilalang assassin. Ang huling assassin, syempre, ay binugbog ni Chung Mayong nang walang awa. Nais ni Baekchun na makiramay sa mga assassin na ito para sa pagharap sa isang baliw, halimaw na bastard. Napatingin si Chung Mayong sa pinto at may nakasulat na salita, which is Sword Graveyard. Sabi niya halatang pangalan daw. Nagtatanong si Yunjong kung may problema ba iyon. Tinanong ni Chung Mayong kung, sino ang nagpangalan sa lugar, ang libingan ng espada. Sabi ni Jojiel, hindi ba yun ang Medicine Immortal? Ito ay kanyang libingan, pagkatapos ng lahat. Pinangalanan daw ni Chung Mayong ang sarili niyang libingan, ha? Hindi ba't medyo pangit iyon pagkatapos marinig iyon, napagtanto ni Jojiel na may katuturan ito. Sinabi ni Chung Mayong, karaniwang ang isang libingan ay pinangalanan lamang matapos itong gawin. Gayunpaman, ang Sword Graveyard ay nakasulat na sa pintong ito, tama, kahit na ipinapalagay na walang nakatuklas nito hanggang ngayon. Sabi ni Yunjong, paano kung ang walang sugat na Sword Interceptor ay ang nagukit ng pangalang iyon sa sarili niyang libingan para malaman ito ng mga tao? Sumagot si Chung Mayong, posible iyon. Walang paraan upang hulaan kung ano ang iniisip ng isang taong namatay 200 taon na ang nakalilipas. Gayunpaman, may isang bagay na sigurado, ang gumawa ng graveyard na ito ay hindi ordinaryong tao. Hindi alintana kung ito man ay ang Medicine Immortal o hindi idinagdag ni Chung Mayong upang makagawa ng napakalaking lugar na may mga bato na ganito kalalim sa ilalim ng lupa ay hindi maisip. Maliban kung ikaw ay lubos na may kakayahan.
Huwag pababayaan ang iyong bantay. Hindi ito ang iyong ordinaryong libingan.